Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta? Unang sampa ko sa barko nang mangyari itong kakaiba kong karanasan. Aliw na aliw akong tumambay sa upper deck kapag free time ko na kadalasan ay gabi. Hindi ko naman first time na makasakay ng barko dahil Cebu ang probinsya ko. Nagbabarko ako papuntang Maynila dahil halos kalahati ng buong buhay ko ay dito na ako nakatira. Pero noong mga unang sampa ko nga bilang seaman ay may kung anong pang-akit sa akin ang dagat. Iniisip ko noon na baka kasi dati ay sumasakay ako bilang pasahero. Pero noong time na yon ay isa na ako sa mga nagtatrabaho sa barko. Para akong hinihele ng mga alon. Malakas ang hangin sa dagat lalo na kapag gabi na. Sobrang lamig kasi minsan nasa Atlantic kami. E di ganun nga ang nangyayari. Tuwing libre ako ay nakatambay lang ako sa itaas at paupo-upo sa sahig. Nakalawit pa yung mga paa ko sa pagitan ng mga railings. Madalas akong makagalitan kapag ginagawa ko yun. Kaya tsumetsyempo ako sa hindi makikita ng mga opisyal. Minsan tinatanong ako ng mga kakabin ko kung bakit daw ako tumatambay sa railings. Bakit daw hindi ako magpahinga na lang at matulog? Sabi ko, mas relaxing doon kasi masarap pakinggan ang tunog ng mga alon at yung ihip ng malakas na hangin. Tinignan lang nila ako. Natahimik sila at hindi na nagsalita. Isang gabi, as usual, tambay na naman ako. Halos takbuhin ko na yung upper deck. Sinaway ako ng chief engineer namin noon. Kakausapin daw ako ng chief mate kasi napapansin na nga yung mga pinaggagawa ko. Natakot ako kasi baka pababain ako. Sabi ko pa hindi ko na uulitin. Hindi na ako tatambay sa may railings kahit na kating-kati na akong tumambay uli roon. Lumingon sa akin yung CE. Kahit daw mangako pa ako ay gagawin ko pa rin daw yung pagtambay nang palawit-lawit pa ang mga paa. Hindi ko raw mapipigilan ang sarili ko, lalo na kung naririnig ko ang tawag nila. Nila? Sinong nila? Sabi ko, pero hindi na ako nilingon ng senior ko hanggang sa makarating kami sa bridge. Pagdating sa bridge ay pinaghintay ako ng chief mate habang may pinag-uusapan sila ng iba pa. Mga ilang minuto lang ay tsaka nila ako kinausap. Ano raw bang naririnig ko? At imbis na magpahinga sa cabin ay nakatunga nga ako sa deck. Sinabi ko na nare-relax ako, na gusto ko lang na nakasilip sa tubig. Maya-maya may sinabi sila sa akin. Tinatawag daw ako ng dagat. Pinatatalon ako para makasama na nila. Ayun na naman sila sa nila. Hindi ko talaga maintindihan yon, Sir Neb. It turns out, yung nila na tinutukoy ay mga sirena. Hindi raw katang-isip ang mga sirena. Yun mismong dahilan kung bakit trip na trip kong magpakuya-kuyakoy sa railings ay dahil naririnig ko ang kanta ng sirena at inaakit ako noon. Kaso, wala naman akong naririnig na kanta. Sabi nila, hindi raw yun basta kanta lang. Pwede raw ihip ng hangin o hampas ng alon o sobrang low frequency na sound na nakakapagparelax sa utak ng tao. Doon ako kinabahan kasi yun mismo ang nararamdaman ko. Yung masarap na ihip ng hangin at hampas ng alon. Malay ko bang sirena na pala ang may gawa noon? Inuunti-unti raw akong akitin para tumalon sa dagat. Kung ano man ang gagawin nila sa akin ay hindi na raw alam ng mga senior officer. Basta raw hindi na ako matatagpuan. Isa raw sa mga nagtatrabaho noon sa barkong yon ang tumalon sa dagat noong 2009 at hindi na nga nahanap. Naging iritable raw yon noong mga huling araw sa barko. Atat na atat laging humarap sa kawalan. Kinabahan ako kasi
Ganun na ganun ang pakiramdam ko, Sir Neb. Atat na atat ding tumambay sa railings. Dahil doon, napaglabanan ko yung kagustuhan kong magpahinga sa deck. Hanggang sa dumaong kami, ay pinigilan ko ang sarili ko na makinig doon sa sinasabi nilang tawag. Kwento po ito ng daddy ko. Sikat na urban legend daw ito ng mga marino. Steward sa cruise ship ang daddy ko, kaya alam niya ito. May sinasabi siya ng mga kwento ng ghost ship. Yung mga yun daw, according to my dad, ay hindi lahat literal na mga ghost. Hindi yung mga nagmumulto tapos nawawala kagaya ng The Flying Dutchman ng Pirates of the Caribbean. Although may mga ganoon daw talaga, pero mas madalas ay abandoned ang meaning ng ghost ship. Yun bang mga misteryosong pag-aabandona ng mga crew sa isang barko tapos hindi na mahanap yung mga sakay noon. Sabi pa ni dad, yung mga inabandonang barko ay ginagawang tourist destination tapos may mga tour pa sa loob. Pero pinaka-epic na kwento niya ay yung nakita raw nila ang Mary Celeste. Konting background po, yung Mary Celeste ay kasing sikat halos ng The Flying Dutchman kapag usapang ghost ship. Kapag chinek mo siya sa Google, may pelikula pa at libro na inspired sa trahedyang yon. Ang kwento ng Mary Celeste ay nababalot ng misteryo. Inabandona daw kasi yon, somewhere in the Atlantic. May supplies at intact pa, pati gamit ng mga crew. Pero wala ang mismong mga crew at yung lifeboat. Hinanap yung mga crew, pero hindi sila natagpuan kahit kailan. At kung bakit wala sila sa barko ay walang nakakaalam. After daw i-recover yung barko ay pinagbili siya ng ilang beses. Kaso parang may sumpa daw kasi minamalas yung mga nagmamay-ari. Yung iba ay nagkakasakit o kaya ay namamatay na lang bigla. Yung last na owner ng Mary Celeste nalugi ng husto kaya sinabutahe yung barko. Sadya na lang na pinalubog para makakuha ng insurance. Kaya lang nabisto yung ginawa nila kaya pinabalik yung insurance money. Sunod-sunod pa rin yung malas nila kahit na wala na yung Mary Celeste. Yung kapitan daw naghirap at namatay after ng 3 buwan. Yung iba niyang kasamahan nabaliw tapos yung isa nag-suicide. Hindi na nahanap ang Mary Celeste since noong lumubog siya. Pero sa kwento ni daddy, naging ghost ship daw yung Mary Celeste. Kasi noong embarkation nila sa Caribbean, may nakita raw silang misty na barko. Mukha raw sinauna kasi gawa sa kahoy tapos may sails pang pagkarami-rami. Kukunti raw silang nakakita kasi madilim pa noong maaninag na nasa bridge. Natutulog pa nga raw si dad noon. Ginising lang siya ng mga cabin mate niya kasi pinagkakaguluhan na nga ng mga crew na hindi naka-duty yung kakaibang barko. Kinilabutan daw silang lahat kasi first time nilang makakita ng ganoong klaseng barko. Wala naman daw fog noon pero sobrang labo noong barko. Tsaka may mga ilaw siya pero parang ang dilim pa rin at nagfi-flicker. Saglit lang daw nilang nakita. Medyo malabo na nga raw noong maabutan ng daddy ko. Segundo lang at nawala na. Parang hallucinations lang. Kaso ano yun? Lahat silang crew sabay-sabay na nag-hallucinate? Sabi ni daddy, doon din daw sa Haiti lumubog yung barko ni Columbus. At posibleng yun din daw ang nakita nila. Pero sabi ng kapitan, most probably nga raw na Mary Celeste yun. Kasi yun nga raw ang parang may sumpa. Nakakapangilabot isipin, Sir Neb.
Hindi ko ma-imagine na makakita ng ganoon sa gitna ng dagat. Kasi wala kang ibang mahihingan ng tulong. Kwento ko lang yung isang issue tungkol sa mga kasama ko sa trabaho. Itago niyo po ako sa pangalang Orwell, isang fitter sa tanker. Basically, mekaniko sa barko. Minsan nagle-late rin ako. Yung makina na pang workshop. Yung kapag walang mga gamit na kailangan sa makinarya, doon ka gagawa. Pero hindi naman tungkol sa posisyon o trabaho ko sa barko ang kwentong ito, kundi tungkol sa dalawa kong katrabaho, yung pumpman at oiler namin. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan nila. May inggitan kasi yata sa kanilang dalawa. Technically ay mas mataas ang pumpman sa oiler, at itong si oiler gustong ma-promote bilang pumpman. Pwede naman sana, kaso yung pumpman namin ay dinidiscriminate yung oiler kasi raw Pilipino, tapos Bisaya. Malaysian kasi yung pumpman. Tapos ewan ko ba roon, pare-pareho naman kaming Asyano pero masyadong racist. Ang angas noon, ang hindi niya lang maangasan ay yung mga matataas sa kanya, tsaka ako, kasi pumapalag ako sa kanya. Lalo pa bobo mag-English yun. May issue pa noon na sinasadyang tiktikin nung pumpman yung tinta ng tubo para ipatrabaho doon sa oiler. Trip na trip niyang utusan yun, tapos kapag sumunod sa utos niya ay pinagtatawanan. Nabuisit yung oiler kasi maliwanag na bullying yung ginagawa niya. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, matiisin pero hindi rin naman papayag na lagi na lang tinatapakan. Nagsumbong ngayon yung oiler sa boss namin, yung pinaka-speaker namin, o yung sumbongero sa chief mate. Nirecord nung oiler sa cellphone niya yung mga sinasabi nung pumpman, kaya kinatigan ng chief mate yung oiler. Pinagmulta yung pumpman, tapos dinismiss pa noong dumaong dahil ilang beses na nga niyang pinagtripan yung oiler. Noong sumampa na uli kami, yung oiler ay nagkwento ng naranasan niya sa kanila. Pinabarang daw siya noong pumpman. Mabuti na lang at malapit lang sila sa Siquijor, kaya nakapagpagamot siya kaagad. Nagsusuka raw siya ng buhangin. Laway-laway tapos may ilang butil ng buhangin. Nagdurugo na raw yung lalamunan niya dahil kumakaskas yung buhangin sa laman niya. Nilalanggam din daw siya, Sir Neb, pero wala naman siyang sugat. Yun daw mga langgam kung saan-saan lang niya nakikita. Namamalayan na lang daw niya na gumagapang sa braso, hita o sa mukha niya. Pinakamadalas daw ay pumapasok pa sa tenga niya. Alam daw niya kaagad na binabarang siya at alam niya kung sino ang may gawa noon. Nakumpirma lang niya noong nagpagamot siya sa mananambal sa Siquijor. Ang sabi raw sa kanya ay may nakaaway siyang ibang lahi. Si pumpman nga lang yung nakaaway niya, kaya naniniwala siya na yun ang tinutukoy sa kanya. Sa galit nitong oiler, pinabalik niya yung ginawa ng pumpman sa kanya. Nagbayad daw siya ng malaki kasi pinabisitahan pa niya sa demonyo. Pwede raw kasi yung ganoon. Noong tinawag daw ng mananambal yung pumpman at sumanib dito, ay iyak daw ng iyak. Sorry ng sorry kasi natatakot na raw doon sa demonyong pumupunta sa kanya tuwing gabi. After mangako noong pumpman na hindi naguguluhin yung oiler, ay tsaka lang din daw tinigil yung pagpapapunta sa demonyo. Sa totoo lang, Sir Neb, ang hirap talagang makisama sa ibang lahi. Swerte pa ako dahil kahit papano ay hindi ako napapagtripan. Pero kung sakali man, ay alam ko kung kanino ako lalapit para magpatulong na gumanti.